batalyon commander. Rudy Asuncion, sir eh. Taga ako na. Halakapan yun. Buhay pa yun. Patay na, sir. Yun ang namatay sa Jones. Sa Dikamay. Okay, so Taga rito yung isa, yung platoon leader na isa noon. So yun ang siya yung battalion commander ng 1st National Battalion that time. Oo, sir. So yung panahon yun, ano naman yung papel mo sa Kilusan? Nung mayroon yung 1st National Battalion na yun? Ako yung inassign na sir, parang operational officer doon sa yung panahon na yun. Nasabi mong operational officer ka, ano naman yung mga hawak mo na unit ng Kilusan doon? Ang personal na tinututukan namin nun, sir, yung operation ng batalyon. Batalyon nyo? Yung Persa National Battalion. Okay. Pero sa kampo ako noon. Oo. Nakasama ko kila ko noon. Yung mga kadre sa Northern Luzon Commission. Kadre ng Northern Luzon Commission. Sila ko noon. Sila ka Jed, yung si Mario. Nakalimutan ko na rin ang apelyido eh. Yung taga Central Luzon, saka si si Kaalis. So, yung panahon yun, nung 1st Battalion, marami kayong enkwentro? Marami. Ano ba yung naging mission ng 1st Battalion nung panahon yun? Ang mission yan, sir, yun ang magdadaos ng offensibang operation. Pangkalahatan. Oo, sir. Opensiba. So pag sinabi mo opensiba, ano yung kalimitan na taktika naman na ginagamit niyo? Kasi raid, ambush, yun ang dinadaos noon. Lahat ng action militar na pwedeng gawin nila para mapaliit yung tropa ng armed forces, ginagawa. Lahat. Pati yung panlalansi kasi panlalansi ang tawag namin nun, sir. Yung gagamit ng halimbawa, yung uniforme natin ngayon, gagamitin nila yan. Baka sabihin mo, kasama natin yan. Ay, kalaban naman pala. Doon namatay si Lieutenant Madarang. Doon sa Kabugao. Okay. Nabanggit mo si Lieutenant Madarang. Anong unit ni Lieutenant Madarang noon? 48 yata, sir eh. 48. Sa pangyayari na yun, andun ka ba noon? Ay, nandito pa ako sa noon, sir. Yung panahon na yun hindi pa ako, wala pa ako sa 1st National Battalion. Nasa partisan pa ako noon, at saka... Ikaw ngayong operation officer that time? Hindi, sir, hindi pa yun. Nasa training staff pa yun ng So, maikukwento mo ba sa amin kung paano nyo isinagawa yung ginawa nyo kay Lieutenant Madarang, sir? Ayun ang ginamit nila, sir, noon. Nagsuot sila ng uniforme, sumakay sa laging truck. Tapos yung gwardiya naman doon sa 48, ang alam niya, kasama na galing sa operation, kaya pumasok doon sa loob ng kampo yung kalaban, yung NPA. Kaya doon nagkaroon ng pukpukan. Doon namatay si Lieutenant Madarang. Kasi nakadikit na yung yung tropa ng NPA, kaya wala na rin magawa si Madarang noon, kundi lumaban na lang. Masasabi mo ba na malaking accomplishment ng ng National Battalion? Yung kay Madarang incident? Medyo din, sir. Hindi naman ganong kalaki, pero at least mayroon silang na-recover ng mga baril. Makatulong din sa unit. Sila ang offensive noon. Kasi defensive na yung 48 noon eh. Sila ang nagdepensa. Kaya nakatulong din sa kanila, sir. Yung panahon na yon.
So nasabi mo kanina hindi gaano kalaki ang accomplishment ng Kilusan yun. Ano yung masasabi mong pinakamalaking accomplishment ng First National Battalion sa larangan ng sa opensiba man o sa larangan man ng pagkidigma no? Yung konser ang isa dyan noon dito yung ambot sa kan. Yung mga hindi ko rin matandaan Sila. Yung mga Raid ang boss. Dito may Iringan noon Doon namatay yung yung mga puro ranger noon. May captain yung pinapasok yung kalimutan ko na rin. Sang lugar yon? Iringan ang lakapan. Sa 17 IB yun Pero solid na ranger yun. Isang squad yata na ranger. Yung nagpahabol ata. Kasama si Cabrera yata, Captain Cabrera. Okay. Tapos yung mga raid dyan sa may Apayaw nung kasi malalaki yung maraming armas na nakukuha. May mga mortar, saka masingan na nakukuha. Pabanggit mo ba kung ano yung mga unit na kinandakan nyo ng opensiba noon? Ay wala pa ako dun sa sir Wala pa ako sa First National Battalion noon. Nasa territorial unit pa ako noong panahon na yun. Okay. Saka staff. Nabanggit mo kanina na yung Marag Valley, kinikonsider mong magandang training camp. No? Bakit ng bandang uli naging sentro ng labanan ang Marag Valley? Kasi doon sa assessment namin noon sir noon, yun yung kasi ang sentro ng Oplan Lambat Bitag noon. Nung panahon ni General Hobe niya, kalimutan ko na rin yung kan. Lambat Bitag. Yung chief of staff noon. Yun ang sentro ng Uplan Lambat Bitag. Kaya doon ang sentro ng labanan noon. Kasi yun na yung pinakamalaking training camp. Saka nandun na yung sentro pseudo government ng ng Kilusan. Ng Kilusan. Yung tinatawag nating nandun na mayroon na silang sariling mayor doon noon sa Marag Valley. So ang mayor noon nasa Kilusan? Oo, yung mga taga roon na. Gaano nagtagal yung ganong sitwasyon sa Marag Valley? Mga 2 taon din. So, short-lived lang. Kasi yun na kasi ang tinatarget ng armed forces na sa operation noon. Kaya yung paligid noon, doon din mahina ang noon ng Kilusan. Kasi ang ginawa doon lahat ng barangay doon sa paligid natin di ba, lahat may kapgo, may mga detachment. Kaya ibig sabihin nakakordon na yung Marag Valley. Hindi na makapag-expansion. Doon na kulong yung tropa doon sa Marag Valley. Saka yung itinayo nilang gobyerno doon wala nang kwenta kasi doon lang sa lugar na yon. Hindi naman makapag-expand sa labas. Kasi nakordon na ng ng armed forces. Lahat ng mga barangay doon sa paligid niya may detachment, may kapgo. Kung walang detachment, may kapgo. Kaya mahirap na rin yung supply pa lang. Mahirap nang pumasok. Kaya ang nangyayari doon, gutom na yung mga tao doon sa loob ng Marag. So ang nangyari, nagkaroon ng talaga. Kaya ang nangyari noon, yung mga nung nagkaroon na ng malaking operation, nagkanya-kanya na yung mga tao kung saan nagpunta. Tapos yung mga grupo doon, yung mga tropa, demoralized na rin Kasi laging kinakanyong, binubumba, tapos wala pang makain, ano pang gagawin mo doon? Balis ka na lang Kaya lumipat na doon sa corner. Yung Banban, Dagapugin. Yung Mabiga, yun, doon lumipat. Pugin, Mabiga? Corner na naman yun. Oo, corner. So, doon na naman nagkampo ng noon, NLC, at saka First National Battalion. So, gaano naman katagal ang inabot ng mga Kilusan doon sa... Kasi 1989, 89, 90. Oo. Yun
91, pero 92 paalis na eh. Kasi yun na naman ang kon eh. Doon na naman ang sentro. Oh, Ofensiba ng militar. sentro ng ano, yan ang tinatawag nilang konon isa Little Mindanao. Kasi doon na nawalop yung konon eh, 45th, yung isang kumpanya ng 45th. Pero di pa Halos- establish noon. Oo. Lipat lang. Halos walop yung kumpanya ng Charlie Company ng konon eh, ng 45th. Naibos na. Doon sa Oh, sir, durog yung kumpanya. Pugin. Oh, sir. Kasi dito yung taksipi ng Charlie Company ng 45. At doon sa taas niya ay nandun yung battalion headquarter ng 1st National Battalion ng NPA. Kaya talagang dudurugin talaga yun ah. Magkalapit lang sir, walang oras na lakarin. Siguro dyan lang yung bundok na yan. Dito na yung 45. Dyan na rin yung Hindi man madalas yung nandyan yung magkatabi yung malalaking kampo doon. Magkatabi yung headquarter ng 1st National Battalion, nandun yung headquarters ng Northern Luzon Command. Eh, marami ring tropa yon. So, Kaya lang- nabanggaan nila yung Pinagtulong-tulungan yung 45. saang lugar yun? Sa may Banban, Kuner. Bamban Conero. Sir. Pero yung panahon na yon, nasa labas na sa Manila na ako noon eh. Ano ibig mo sabihin nakalabas ka na? Na wala ako dito sa zona sir. Nasa Manila kami. Bakit? Ano? Kasi inassign ako dun sa admin. Admin. Ano naman ang particular ng trabaho mo nun sa admin? Ang particular na trabaho namin dun sir ay yung office supply at saka yung logistic. Transportation sir eh. So, sorry. Wala sir. Nasa transportation na kami ng kanon. Supplies. data. Sige na niya, no? Pati logistic. Bala. So, nabanggit mo logistic. Saan nanggagaling yung pinakamalaking suporta nyo para dun sa mga supplies at saka logistic ninyo? Binibili rin sir. So, saan nanggagaling pinambibili nyo? Sa mga naipon nyo na mga... Oo. Basta nung nasa Manila ako sir, papadala na lang yung pera. sa iyo mismo. Oo. So, halimbawa, Oo, kundi babayaran na nila, dadalhin sa amin yung item, ganon. halimbawa doon sa sitwasyon na tumanggap pa ng pera, mga magkano naman yung amount na, yung halimbawa yung na-receive, yung sa iyo na naka-address na na-receive mo mismo. Ano, yung hindi rin concern, pag mayroong ibibigay na ganon, sandali lang. Mayroong dadalhin sa akin ngayon, mamaya ibabayad ko rin, Oo. ganon. So, nabanggit mo, bumibili kayo ng bala. Consider kasi nasupply nyo yun, di ba? Oo, sir. So, paano kayo nakakaroon ng source na nakakabili kayo ng bala? Saan kayo nakakabili ng bala? Sa Manila naman ang galing yung concern. Manila mismo? Oo. Yung mga bala? Meron ding mga kon dyan eh. Marami rin. Ewan ko, baka grupo ng sindikato siguro yon. Oo. Pati yung mga pasabog eh, sa Cavite naman nang gagaling yun. Mga ginagawa yung mga... Oo, yung mga ginagawang landmine, sir. Oo. Oo. Yung mga dinamita. Okay, oo. Yan lahat galing, no? Kanuri, isang tanong ko. Anong naging epekto o anong naging dahilan bakit nagkaroon tayo ng maraming recover ang militar na baril dyan sa may parting Isabela noon? Ay, yung concert, yun. Alam mo yung Sa Mariano, Ilagan, yan. na yung helicopter yung mga naghakot ng bakit nangyaring umabot sa ganung punto na maraming na-recover ang militar ng baril? Kung sa akin lang, sir, di anong panahon ni Presidente Ramos, mayroon ng amnesty. Yung lahat ng mga rebelde na magbalik loob, merong mabibigyan ng amnesty at saka mayroon ding incentive na kunti na ibibigay ng gobyerno. Tapos yung mga
offer ng Armed Forces noon yung balik baril program. Oo. Siyempre, yung mga rebelde na nagbalik loob, wala namang incentive na nakukuha yun eh. At saka kasi wala ka namang sweldo dyan. Siyempre, nagbalik loob na sila, mangangailangan din sila ng pamuhunan para mabuo nila yung kanilang pamilya. Mm-mm. Kaya nakipag-cooperate sila doon sa 5th Division noon. Kaya yung mga may alam, tinuro na yung mga alam nila. Dahil doon sa barik-baril. Marami rin kung ano yun eh, na benepisyaran. Oo. Kasi, Sa mga kasama. oo sir. Oo. Kasi, kung naman, yun ang si, kung ano eh, maalala ko pa si General Padiernos noon at saka si, Colonel Bartido. Mm. Siya ang G6 noon eh. Mm. Kaya kinakantyawan kami ni Kwan noon ni Colonel Bartido tuwing pupunta ako doon sa UP kasi nilalakad ko yung amnesty ko noon. Mm. Yung kaliwak kanan sabi niya ni Kwan noon. Colonel Bartido, baril, saka pera. Kaya marami ring nakapag-isip na mga sumurinder, tinuro nila yung mga alam nila. Kaya yung time na yun yun ang harvest time ng baril. Harvest time, ha? Oh, kung hindi ako magkamali, mga 200 plus yung baril na kon dyan. Na-recover. Kabilang na yung mabiga kasi yung mabiga yung pinaka kon eh. Oh, yung pinaka andun na yung mga high power na 6 na mortar yata ang nakuha doon eh. 6 na machine gun. Saka yung bar. Pati yung mga machine equipment nakuha pa doon. Yung paggawa ng baril at saka yung bala. Kaya maraming nabenepisyaran yung panahon na yun doon sa balik baril program. Sa Kilusan. Oo, sir. Yung mga Yung mga nagbalik loob. Yung balik loob. So, isa ka na doon? Hindi. Kasi wala naman akong alam sir na tinago. Kasi hindi naman ako ang kasi mayroon kaming kondon nun, yung quartermaster na tinatawag namin noon. Quartermaster? Oo, sir. Anong papel ng quartermaster? Ayun, yung taga-tago ng Ligpit ng mga... Oo, yung mga gamit. Oo. Yan ang papel ng quartermaster, taga-alaga ng mga gamit. Gamit, oo. Lalo na yung mga imbak. Mm. Ang papel ko lang dyan sa 5th Division noon, yung kinakausap ko lang yung mga kasama namin noon. Mm. Kasi kung voluntaryo nila, okay lang naman, wala nang masama. Kasi hindi naman para sa akin yun, kundi para sa kanila. Yun ang sinasabi ko noon. Sa inyo yan, kasi decision nyo yan. Kung gusto yung mag-guide, okay lang. Para sa inyo naman yan. So, tanggap mo na yun. Kung baka sakaling voluntaryo silang mag-guide sa mga okay na sa iyo that time kasi wino-work out Oo, na yun. kasi voluntaryo naman sila sir eh. Oo. Tapos talang binibigay naman yung yung bayad ng baril. Binibigay naman ng 5th Division noon. Magbalik tayo dun sa Maran. Nung kasagsagan ba ng gera dyan, sa palagay mo ba, naapektuhan ba ng gera yung strength ng Kilusan noon? Ayun sir? Oo. Oo, malaking sir ah. Bakit mo nasabing malaki? Kasi yun ang tinatawag nilang noon eh. Yung basing purok. Kasi hindi na kahit batalyon yung dadalhin mo doon, hindi malalaman ng armed forces. Kung wala kang lugar na ganon, madali kang ma-defensive. Kaya yung pagkawala ng Maragbali, malaking kanyan.